alam natin kung kumikita tayo at kung magkano yung kinita natin. Ngayon, alam ko na Red Horse yung pinakamabenta ngayong December. So, kailangan makapag-imbak ako at makapaghanda ng maraming Red Horse para hindi ako makulangan ng hello mga kasari, katindero, katindera. It's me again, Jennifer Mihian, tindera ng bayan. Okay, so ang tatalakayin po natin ngayon is ang kahalagahan po ng pagre-record ng mga benta sa araw-araw. Dahil sa sobrang busy natin sa ating sari-sari store, kinakaligtaan na lang yung pagre-record ng mga benta sa araw-araw or pinapasawalang bahala. So, iisipin natin na, okay lang yan, maliit lang naman yung benta ko, wag na natin isulat. No? So, walang record. It's a big no-no po na walang record ng benta sa araw-araw ang ating sari-sari store. So, kailangan po mayroon tayong record ng mga benta. So, malaking role po yung mga notebook natin, no? Yung mga record ng benta sa araw-araw para sa ating sari-sari store. Malaking bagay po ito mga kasari. Kung wala po tayong record ng mga benta sa araw-araw, paano natin malalaman, no? Kung maganda yung takbo ng ating negosyo, kung kumikita ba yung ating negosyo, no? So, paano natin malalaman yun kung wala po tayong record? So, kailangan po talaga na nagsusulat tayo at nagre-record po ng mga benta or ng mga pautang. So, yan. Yung unang-unang dahilan kung bakit mahalaga po ang pagre-record ng mga benta sa araw-araw is para malaman natin yung cash flow ng ating sari-sari store, no? Kung ito ba'y kumikita ng maayos or nalulugi na ba. Dito po natin malalaman kung magkano ba yung kinita ng ating sari-sari store para yun din yung gagamitin natin pang gastos o para hindi rin po tayo ma-over sa gastos, no? Kailangan din po nakaseparate po yung pang personal nating pera sa pera ng sari-sari store. So, ito po yung puhunan, no? Yung pera ng sari-sari store. Para hindi po natin mahugot or mabawasan yung pinampuhunan natin sa ating sari-sari store. So, yan. Kailangan po nakaseparate yung pang personal nating pera sa pera po ng sari-sari store. Yung pangalawang kahalagahan ng pagre-record ng mga benta sa araw-araw is para malaman natin kung itong buwan ba na ito malaki ang benta, no? Kung gano'n na malaki ang benta ngayong buwan, makakapag-stock po tayo ng madaming items, no? Hindi po tayo makukulangan ng stocks, no? Kasi sayang yung benta, sayang kita na po yun kung maubusan po tayo ng stocks, kung hindi po tayo nakapaghanda ng maraming items. So, let's say ngayon, December, no? Last year, nag-check po ako ng benta, nag-check po ako ng record ko. So, malaki ang benta ng December. So, inisip ko kung ano yung items na yun na pinakamabenta. At ito po yung Red Horse. Ngayon, alam ko na Red Horse yung pinakamabenta ngayong December. So, kailangan makapag-imbak ako at makapaghanda ng maraming Red Horse para hindi ako makulangan ng stocks. No? Para hindi tayo ma-short. Yung ikatlong kahalagahan po ng pagre-record ng benta sa araw-araw is para malaman natin kung na-target ba natin yung benta, no? Kung na-hit ba natin yung quota. Kailangan po kasi nakaka-hit din tayo ng quota. Hindi lang sa SM ginagamit yung mga quota-quota na yun, kundi sa sari-sari store din natin. Kailangan po nalalaman natin kung na-hit po ba natin yung quota, lalo na kung may mga bayarin tayo, no? May mga credit na sigarilyo, ganyan. So, kailangan po talaga nalalaman natin, nakabantay tayo sa ating sales para alam natin kung kumikita tayo at kung magkano yung kinita natin. Kung wala po tayong record, kung patamad-tamad po tayo sa pagsusulat ng benta, hindi natin malalaman kung may sapat pa ba tayong puhunan na pambili ng mga paninda. At di rin natin malalaman kung sino pa may mga utang sa atin, no? Ay, sa ganito may balance pa pala. No? Hindi lang po benta sa araw-araw yung nire-record natin, kundi yung may mga utang din po sa sari-sari store natin, no? Hindi na mawawala po ang pagkakaroon ng may nangungutang sa ating sari-sari store. So, kailangan isulat pa rin yan. Ay, si ganito may balance pa pala, no? Yung hindi naman sila full magbayad, no? So, kailangan sinusulat din po natin yan. Dahil sa dami ng ginagawa natin sa ating sari-sari store, so, yung iba nakakaligtaan na kailangan magsulat. Yun po, yung kahalagahan po ng pagre-record ng benta sa araw-araw para maiwasan din po ang pagkalugi ng ating sari-sari store. Yun po yung kahalagahan ng pagre-record or pagtatala ng mga benta sa araw-araw, no? Yung una ay para malaman natin yung cash flow ng ating sari-sari store, para malaman natin kung kumikita ba or magkano yung kinikita ng ating sari-sari store. So, yung pangalawa, para malaman kung malakas ba ang bentahan ng ngayong buwan, no? Para makapaghanda ng stocks at makapamili ng maraming paninda, no? Dahil sayang yung benta
kung naubusan po tayo ng stocks ng items na pinakamabenta sa araw na yun, no? Yung pangatlo is para malaman po natin kung na-hit ba yung target sales natin, no? Kung kumota ba tayo. Mahalaga po na nalalaman natin kung kumukota ba tayo para malaman natin kung maganda yung takbo ng ating negosyo. Hindi po minamaliit ang pagtatala ng record ng benta sa araw-araw, mga kasari. Hindi po basta-basta yan na, ito, wag na tayo magsulat. Kasi maliit lang naman, no? So, hindi po ganun dapat, no? Para malaman po natin yung mga bagay na yun. Para maiwasan na rin po ang pagkalugi ng ating sari-sari store. So yeah, mga kasari, I hope may natutunan po kayo sa aking video, at kung meron man po, please click nyo na po ang subscribe and notification bell para lagi po kayong update sa aking mga video. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.